Yes. Last week pala, last week tayo nakapag-discuss na ng growth and decay. No, I think nakapag-discuss na tayo ng growth and decay. Kasi ito yung binigay ko sa inyo kahapon. I think nakapag-discuss na tayo ng growth and decay last week. No. Okay. So, long story short, kung ano man yung ano natin, tapos na tayo sa first order. No, we're going to higher order na. So, papunta na tayo sa higher order differential equation. But before that, alamin muna natin yung babalik tayo sa basics. Alamin muna natin kung ano ba yung higher order in equation. Na. So, again, nandiyan na. So, babanggitin natin yung homogeneous, babanggitin natin yung linear, babanggitin natin yung normal, no, babanggitin natin yung linear differential equation. So, pwede nyo basahin yan sa, pwede nyo basahin yan sa module natin. Nakapost na rin po yan sa ating, classroom. Explain ko, no? So, una muna, meron tayong differential equation. Remember, di ba? Differential equation. Nakapag-solve na tayo ng differential equation, alam na natin yung mga differential equation, di ba? So, meron yung ating sinosolve, let's say, y prime plus y is equal to 0. Di ba? Isang example yan ng differential equation. Okay? Ang tawag natin dyan, first order differential equation, no? Ordinary differential equation. Okay. Ordinary differential equation is ang pag sinabing ordinary dy dx, dalawa lang na variable. First order kasi yung derivative natin ay first order, no? So pwede natin sabihin higher order na pag may second derivative. So second order yan, no? Ordinary differential equation. Pag y to the cube, no? O kahit y prime lang, no? O kahit y to the fourth, tapos y lang, no? So fourth order ODE. No? O pwedeng y to the 99, no? Plus y to the 100. May parenthesis pag derivative. Pag walang parenthesis yan ay ano lang, raised to the power. Pero pag derivative, naka-parenthesis po. No. Y to the 100 derivative. No. Y is equal to 0. Na. O pwedeng x or 0 plus x squared plus x. Na. So, yun po yung order natin. Now, ina-arrange natin siya in descending order. Arrange in descending order. No, so let's say x cubed y prime plus 3x squared plus 2x y plus 7, no, is equal to 0. No, so pag po halimbawa mayroon tayong term na walang y, inilalagay po natin sa kabila. No? No, ilalagay natin sa kabila. No. So lahat ng nasa kaliwa ay may y, no, lahat ng nasa kanan ay may walang y. No, 'di ba tandaan niyo pa linear form? So 'di ba ang linear form ay dy over dx plus p of xy is equal to q of x. Sorry po, di na po ako magkaklase. Y prime plus y is equal to kung ano man yung nasa kabila, ng nasa kanan. So, y prime plus y, pwede natin sabihin, or hindi, yan yung form or standard form. No, yun yung standard form natin, no, in descending order. Nagkataon lang yung ating linear equation ay naka-standard, yun din yun, naka-standard form from the first derivative to the first variable and to whatever man yung nandun sa, kung ano man yung nasa,
nasa y. Okay po. So, long story short, nagagawa na naman natin. Nagkataon lang na first order yung nagkataon lang na na first order lang yung ginagawa natin. Pero kung halimbawa higher order na yung ginagawa natin, higher order na, di i-arrange natin in descending order. Okay? Yun po yung tinatawag natin standard form of linear equation. So ngayon, we will have a different definition for, same definition for linear. When you say linear equation for higher order, your derivative is square. Let's say, yung derivative mo ay naka-cube, yung derivative mo ay, let's say, ay y prime x, y double prime, or 3y. Yan. So, itong mga may power, yan, ito, dahil may mga y siya, nagkokosyon ng yung variable mo ay doble. So, siya ngayon ay non-linear. Pero para maging linear siya, yung derivative mo, yung katabi ng derivative mo, let's say ay double prime plus by prime plus cy is equal to d. A, B, and C must be x or constant only para maging linear siya. Okay? Okay, so yun yung ating yun yung ating type, linear. Pag non-linear, di may y prime, o kaya naman ay ln y, o kaya naman ay cosine y. Yung linear variable natin or yung dependent variable natin ay naka-trigonometric function. Same lang din yung una. Yeah. Okay po. Naintindihan naman? Can I get a yip? Thumbs up pala. Thumbs up, sorry. Hindi pala yip. Ako yung nag-adjust. Hindi kayo nag-yip. Okay po. Okay. Next. Nandiyan naman din, ha? Value of Rx. Ayun, yan pala ba? Ngayon, another typing. Ito yung dagdag. Nasaan na? Ito yung dagdag. If your linear equation, if your differential equation has a value of x on the opposite side, so halimbawa, ito dito sa equation na to, mayroon ang x squared plus x. Ito 0. So sa equation na to, let's say y double prime plus y is equal to 3. Y prime plus y is equal to 3x. Or y prime plus y minus 3x is equal to 0. Lipat natin sa kabila, 3x. So if your right side or yung rx mo, which is equal to 3x, or in this case is equal to 3, so that is what you call non-homogeneous equation. Okay. Pero pag halimbawa equal sa 0 yan, ano ba pag equal sa 0? Lahat ay y. No, let's say higher order. Let's say so y prime plus 9y is equal to 0. So lahat yan ay y. So pwede mo sabihin that is a linear homogeneous differential equation. Ordinary. Anong order? Third order. Ang dami, sadya, madami talaga. So linear homogeneous third order ordinary differential equation. Apa? Kanina naman. Okay. Next.
Ayan nga. So, meron tayong homogeneous, non-homogeneous, linear, non-linear. Next is normal and continuous. No, so si normal and continuous, nabanggit na yan sa module, pero ginagawa na natin yan. We already know that from differential calculus. No? So, if the coefficients, mga b, and the function rx are continuous in the interval I and bo is never 0 and I, then equation is said to be normal. So, ano ba pag sinabi mong normal? No. Normal, pag hindi ka abnormal. So, hindi. Pag normal, pag hindi hard, no? Ano ba? So, when you say normal equations, now, when the value of when the value or the coefficients of your derivative, no, bigay ako na example, no, x over x minus 2, y double prime plus, let's say ay y prime plus 3y is equal to 2. Ngayon, alam nyo na to kasi na-discuss na to. If the value of x minus of x dito sa equation mo, di ba, is 2, di ba pag naging 2 yan, magiging 2 divided by 2 minus 2, 2 divided by 0. So that will become undefined. So meaning, babalik tayo sa meaning ng sa calculus natin, which is the limit of the equation of x minus 2 as it approaches to 2. No, kasi we know that magkakaroon na siya ng limit. No, pero kung halimbawa siya ay continuous sa ano na yon, kung halimbawa naman siya ay dire-diretso or meron siyang value, no. So kung halimbawa ay let's say ay 3x y double prime plus y is equal to 0, any value of x can be kahit ano yung value ng x, meaning your equation is continuous. No. So si normal equation is continuous, no. Meaning your equation doesn't have a limit. No, pag normal equation. No. Pag po naman ay undefined, no, may limit po yung ating equation to the point na hindi natin ma-define or hindi natin malalaman yung sagot. Or hindi natin maka-quantify kung ano yung meron sa equation. No? So, wag po kayo mag-alala. Lahat naman ng equation na ibibigay ko sa inyo ay pagdating sa pagsosolve ng solution, lahat naman yun ay magiging ay continuous. No? So, wala naman po tayong undefined. Ano lang din, parang counting terms lang din po. Okay, next. Identify the order, linearity, and homogeneity of the region. So, example. Meron tayong x plus 1, y prime plus b plus equals cosine x. No? Zoom in natin. So, dito pa lang, masasabi natin, first order. Merong value yung x dito. So, ano siya? Non-homogeneous. No? Non-homogeneous. Then, if mag-negative 1 yung value dito, magkakaroon siya ng, yung derivative natin ay magiging, if x becomes, I think this is, y, this should be y. Huh? I think this should be y, no? So, pag ito ay naging negative 1, magsisiro yung derivative natin, no? So, negative 1, no? Diba, let's say ito yung negative 1 o cosine negative 1 ay probably may a certain value. So, y is equal to negative 1. Hindi na siya or it will probably be false, no? Kasi nag-zero na yung derivative mo, no? So, in this differential equation, normal siya on the interval where x is not equal to negative 1. So, lahat ng hindi negative 1 ay normal siya. Pero pag nag-negative 1 yung x, ay di may siya.
mag-false yung ating equation. So, yun po si normal, yun po si homogeneous, yun po si linear. Another example is ito. The order, linearity, and homogeneity. So, ito ay second order. No, linear siya kasi ano naman, walang naka-degree. No? Then, homogeneous kasi 0 yung nasa dulo. Okay? O normal siya an any value kasi kahit anong value ng x, no, kahit anong value ng x, walang mawawalang derivative. Still part of your equation. No? Okay. Ayan po yung ano niyan, no? Differential equation. Now, before we solve, no, so punta muna tayo dun sa ating mga homogeneous equation. No? Homogeneous. Ano na tayo na? So, let's say, balik tayo sa elimination method natin. No? So, remember, hingi na lang pala ako sa inyo ng number. Give me a number from 1 to 20. 1 to 20. Kahit sino, Arabella. Any number, 1 to 20. 12 po. 12. E to the negative 12x. No? Maliit naman. No? Give me a number from 1 to 10. Kurt, Tristan, Benedict. Kurt, nandiyan ka ba? Yes po, sir. Any number? 8 po. 8. No, so 8. Sige, thank you. Yeah. So, ito yung ating solution, no? Ang tawag natin dito ay general solution. No, so alam natin na probably kayo solve niyo. Kayo pala yung pagsosolving ko. So, alam natin na probably ang magiging differential equation niyan is second order. Na, second order. Then, let's say, I think ito yung magiging sagot niyan. No, I think alam niyo rin naman kung paano na. So, siguro by next meeting ano na natin to. Ma-discuss na natin to. No? So, okay. So, ito yung kanyang differential equation. No? So, this is second order. Homogeneous. Kasi 0 yung nasa dulo. Linear differential equation. So, how do we prove that your differential equation is the general solution? How do we prove that your general solution is the solution for your differential equation? Paano ba natin masasabi na ito yung solution sa sagot natin sa differential equation? So, what we do is, eliminate po natin yung arbitrary constant. Pwede natin i-substitute, pwede natin eliminate. So, I'm gonna give you guys another method. So, let's say C1 e to the negative 12x plus C2. May nag-try ng method na to. Hindi ko sure kung sa inyo to o, hindi pala, wala. Sa midterm, may nag-try ng method. Hindi ko sure kung sa inyo to o sa ECE. Pero ang ginawa is, di magiging negative 12. C1 e to the negative 12x, negative 8, C2 e to the negative 8x, no? Y double prime, magiging positive 144, C1 e to the negative 12x. Positive 64, C2 e to the negative 8x. Okay. Ang gagawin po ay basket method.
So, in getting your elimination of arbitrary constant, basket method po ang gagawin. Hindi elimination method or substitution method. Ang gagawin natin, ililipat natin sa kabila. No. Yan. Okay? So, si basket method is not actually a method in your differential equation. It's a method for your matrices. Should be na-discussin nyo nung high school. Siguro na-discussin nyo nung EMAGs or vectors ng P6. No, same si basket method. Applicable only for 3x3 matrices. Ay, may EMAGs ba? Parang wala yung kahit EMAGs. Wala kayong EMAGs. So, 3x3 matrix na. So, in due time, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-solve ng matrix na. Pero, kung meron kayong advanced math, ituturo to sa inyo sa advanced math. Meron kayong advanced math? Meron kayong advanced math? Wala. Sige. Sige, tingnan ko. Magbigay ako ng oras sa inyo. No? Okay. Doon muna tayo sa basket method. No? So, 3x3 matrix, 3 rows, 3 columns. No? So, si basket method, kukopyahin niyo po muna yung first 2 column. No? Negative y prime, negative y double prime, C1 e to the negative 12x, C12, C1 e to the negative 12x, 144, C1 e to the negative 12x. Then, kaya siya sinabing basket ay para ka naghahabi. Gagawa ka ng diagonal coming from the top left, then ipagmumultiply mo yung mga tinamaan ng diagonal. No? So, si negative 1, negative 12, at positive 64. No? So, 640 times 640 plus 126 ay di 766, no? So, negative, positive. So, 12 times 64, 766. I think. No, 768. Double check natin kasi alam naman ng calculator. Huwag na mentalin. 768. Y, C1, C2, e to the 12x, e to the negative 8x na. So, 768. Yung sunod naman, negative 8, negative 8, negative 1. So, ano yan? Positive 8, C1, C2, e to the negative 8x, e to the negative 12x. Magiging negative 144, C1, C2, e to the negative 8x, e to the negative 8x, e to the negative 12x na. Yun yung pababa. Then, ima-minus mo sa pataas. Sa pataas naman. So, yung pataas, minus. So, negative 12. So, positive 12. C1, C2, e to the negative 8x. Lagay natin yung ano. So, ito ay y double prime. Ito naman ay y prime. E to the negative 12x, ito naman ay y double prime. So mayroon pong y plus pataas ulit, 144, negative 8, negative 1. So 8 times 44 is 800 times 800 times 352 D11 52. So masyadong malaki. So allowed naman ng calculator. So, double check natin. Ano yung 144 times 8? 1,152. 64. So, 64 times negative 1, edi negative 64. C1, C2, e to the negative 8x, e to the negative 12x.
Ano tong y? Y prime. Pag-adin ang mga pagkakaparehas. Ito ay y. Ito ay y double prime. So, doon na tayo sa y double prime. 8 minus 12. Pareha silang, lahat yan ay may C1 at C2. So, mamaya na natin yan. Yun namang y prime. Ito. Negative 144 plus 64. Y prime. Ang y ay 768 minus 1,152. Y. Multiplied to C1, C2, e to the negative 8x, e to the negative 12x. Now, equal 0. Kasi inequate natin yan sa 0. So, ano yan? Nagiging negative 4y double prime minus 80. 80 y prime minus ano yan, may utang ka na, hindi, 52 lang. Baliktad na lang, no? 1,152 minus 68. So, what's that? 396. 300. Hindi na kaya ng utang. 16. 384. No. 384. Yan. Okay. C1, C2, e to the negative 8x, e to the negative 12x. I-divide natin sa C1, C2, e to the negative 8x, e to the negative 12x. Divide natin sa 4. Para ang lumabas ay y double prime plus 20, negative 4, no? Plus 20, no? Y prime plus, ano yan, 19, 94. 360, 46, 46, 384. $96. Mali yata ako ng sagot. Tama naman pala. 96y. Yan po yung differential equation. So, yun po yung proving. Isang substitute mo. So, what are we... Mamaya gagamitin niyo din yung basket method. Kaya importante na tinuro natin yung basket method. So, ito yung differential equation. Now, let's do another one. Naalala niyo pa yung let's say 4y. Ito ay second order, di ba? Ito, second order, dalawang constant. Paano naman pag first order? First order. So, y prime is equal to negative 4y. So dy over y is equal to negative 4 dx. ln y is equal to negative 4x plus c. So, erase both sides to e para maging y is equal to e to the negative 4x plus c. Pag-iwalayin ko, e to the negative 4x multiplied to e to the c. E to the c is equal to c para maging y is equal to c1 e to the negative 4x. So, with the examples we have, ano yung mga naging example natin? Which is, yung second order na gawa na natin. Ayan. Tapos, ang sagot natin dito ay y is equal to c1, e to the negative 20, baliktad.
Tapos ang ano nito ay y double prime, no? Minus positive 20y prime plus 96y. No? So, from what we have is pag pala siya ay first order, no, homogeneous, no. So siya ay pag first order homogeneous equation. First order homogeneous equation, may isa kang constant. Pag naman siya ay second order homogeneous equation, may dalawa kang constant. So, by interpolation, kung yan ay third order, probably, tatlo yung constant mo. Kung yan ay fourth order, apat yung constant mo. Diba? And so on and so on. Okay? Yun po yung ating, diyan, yun po yung ating assumption. Okay? Same format, no? C1, tanyo. C1 e to the negative 4x, C1 e to the negative 12x, C2 e to the negative 8x. So, same format, meron kang function diyan na with respect to x, di ba? Okay. Ayan po. C1y1, C1y2. So, yun yung theorem. So, meaning, yung solution natin, pwedeng mag-continue, depende sa order. Okay. Okay. Yan din naman yung dito. Example dito. So, wala naman tayo. Punta na tayo dito sa sunod. Yeah. So, knowing na yung equation natin ay knowing ano yung bago for higher order. So, we know that the answer, yung magiging sagot natin sa ating mga higher order differential equation, alam na natin na ang magiging sagot natin is C1 e to the ganito, no? E to the x plus C2 e to the 8x. Now, so probably let's say y triple prime plus 6y double prime plus 7y prime plus 8y. No, probably ang magiging sagot niyan ay y is equal to C1, y1, C2, y2 plus C3, y3. Tatlo. So, tatlo yung answer. So, yan yung magiging format ng sagot natin. Okay? Knowing that, how will you, another property muna tayo. Another property of your solution is what you call linear independency. Now, property pa lang tayo. Linear independency at linear dependency. Ano pong ibig sabihin? So, ang tawag natin dito, ay differential equation. Ang tawag natin dito ay general solution. Ang tawag natin dito ay general solution. No? Ngayon, ang tawag natin dun sa individual solution. Diba may y is equal to C1. Yung y1, no, itong y2, ang tawag natin dyan ngayon is solutions. No, general solution, solutions. Okay po. Okay, so saan papasok yung linear independency at linear dependency? Now, kanina ang ginawa natin, ito na lang. Kanina ang ginawa natin ay
ano tayo, nasaan tayo? Nag-basket method tayo, di ba? In-equate natin sa 0. Di ba ang ginawa natin? In-equate natin sa 0 yung constant. Doon muna tayo sa individual. So, how do you say linear dependency at dependency? Ngayon, pag i-prove mo, pag i-prove mo na solution siya, ang gagawin mo, pwede mong i-substitute yung value. So, for example, your equation is this one. 20y prime plus 96y. No? Okay, your answer is this one. How do you prove it pabalik? No? So, sir, isa-substitute ko po, elimination method. So, kung i-prove mo na ito yung solution mo, prove that this is your solution, di ba nagawa na natin yun? Ito naman yung differential equation. Ang gagawin mo, isa-substitute, i-differentiate mo to. Kasi hindi pa naman tayo marunong mag-integrate eh. Di ba? So, ang gagawin natin, i-differentiate natin. No? So, y prime is equal to negative 12c1 e to the negative 12x plus c2 negative 8 c2 e to the negative 8x, y double prime is equal to 144c1 e to the negative 12x plus 964 c2 e to the negative 8x. Ngayon, ang gagawin natin, isa-substitute natin yung mga value na to dito. So, for example, ito muna, no? So, y double prime, substitute ko muna to dito. Dito. No? So, 144 C1 e to the negative 12x plus 64 C2 e to the... Okay. Now, ito namang y prime, i-substitute natin dito. May katabi siyang 20. So, 20 multiplied to negative 12 C1 e to the negative 12x minus 8 C2 e to the negative 8x. Yung y naman, isa-substitute natin dito. So, 96y, 96y or 96 C1 e to the negative 12x minus plus C2 e to the negative 8x. Right? Is equal to 0. Kasi nga, sinubstitute lang natin dito. So, pag yan ay nag-equal sa 0, meaning the equation is true. Or the solution is a solution to your differential equation. No? So, 144, 20 minus 20 times 12 is 240. No? So, minus 240 plus 96. So, 0 yan, di ba? Tapos 64, 20 times 8 is negative 160. Tapos plus 96, C2, ito na negative x. So, equal 0. So, 0 din yan. 64 minus 160 plus 96, 0. Allowed naman ng calculator, so pwede na naman. So, therefore, the solution, ginawa na rin natin yan. Nasa homework at seatwork na. I think that's homework seatwork 2 or 3. Yung parang may pinuprove nyo yung solution ay solution ng differential equation. No? Okay? Now, the theory is, ano naman po yung linear, balik na tayo sa linear dependency at independency. Now, your equation is linearly dependent kung yung individual, yung palang individual, ano yung individual natin? Yung e to the negative 12x, ang y2 ay e to the negative 8x. Kung itong individual lang to, ay pwede niyong gawing solution to your differential equation. So, meaning, kung i-differentiate natin siya, y of 1, sorry. Napapalaki yung 1. Dapat subscript lang siya. 144. So, pwede natin siyang i-substitute dito. So, substitute natin dito. So, 144 e to the negative 12x plus 20 negative 12 e to the negative 12x plus 96 e to the negative 12x. No.
So 144 minus 240 plus 96 e to the negative 12x is equal to 0. So ibig sabihin, hindi mo kailangan gamitin yung buong equation. Yung individual solution ay solution sa inyong differential equation. And that is called linear independency. Ibig sabihin, kahit, okay, lahat, kumbaga sa isang section, lahat kayo ay sagot sa ekonomiya, nasagot sa problema ng Pilipinas. No. So, mayroon kang linear independency kung pwede kang maging solution sa problema. No, kung ikaw lang mag-isa, pwede kang maging solution. No, independency. Pag naman linearly dependent, ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-act as a solution. So, pag ikaw ang ginamit dun sa inyong equation, hindi siya masasagot, hindi siya magiging true. No, kasi nga, linearly dependent ka. So, yung solution na yon hindi siya, pag sinubstitute mo, hindi pa rin siya magiging true. Ako. So, yun po yung linearly dependent and linearly independent. Ngayon, si Wronskian, no, ayan na. Okay, so, if the constant C1, C2 not all 0 exists such that ito, for all x in some interval, then the functions are said to be linearly dependent on that interval. If no such relation exists, kung may relation, kung ikaw ay dependent, if no relation yung, if independent ka, ay be linearly independent. No? When one implies that C1 and C2 are 0, it should be clear that if a function of a set is linearly dependent, at least one of them is a linear combination of the others. If they're linear independent, then none of them is a linear combination of the others. Okay. Okay, 2 minutes. Kaya naman siguro. 2 minutes. No? So, for Wronskian, sabi ni Wronskian, hindi mo na kailangan i-test yun. Isa-isa. Kasi we're talking about higher order eh. So, ang sabi natin, ay, higher order yung pinag-usapan natin, di ba? So, paano naman pag to the 99? So, sabi ni Wronskian, pwede mo malaman yung independency using the determinant. So, pag Wronskian is not equal to 0, no, independent ka. Pag ang Wronskian mo ay equal to 0, dependent ka. No. Wronskian determinant. No, indeterminant. No, so for example, meron kang 3x3 matrix. No, let's say ang solution mo ay y is equal to e to the 2x, e to the x, c1 e to the x plus c2 e to the 2x plus c3 e to the 3x. No, tatlo. So hindi mo na pwedeng idiretso na natin. No, hindi na natin isa-isahin. Pwede natin pagsamahin. So, e to the x, e to the 2x, e to the 3x. So, kay Wronskian, i-differentiate mo lang ng 2 beses. 2, 4, 3, 9, no? Then, gamitan ng basket method. No, so basket method. So, 2 times 9, 18, e to the x, e to the 2x, e to the 3x, plus 3, e to the x, e to the 2x, e to the 3x. Lahat naman yan may kasi yun yung mamumultiply yan sa lahat ng kanyang variable. So, 4, e to the x, e to the 2x, lahat positive, so madali rin mag-multiply. Kung naka-negative lang ay pataas, minus 2, e to the 2x, e to the x, e to the 3x, minus 12, e to the x, e to the 2x, e to the 3x, minus 9, e to the x, e to the 2x, e to the 3x. Na. So, pag pinagsama mo yan, lahat yan ay magiging... So, ito hindi mo in-equate sa 0 ha, kasi ginawa mo lang, kinuha mo lang yung each solution. So, hindi mo siya in-equate sa 0. So, the combination of all the three using the Wronskian theorem or yung finding the determinant is 18 plus 3 plus 4 is 25 minus 23
e to the x, e to the 2x, e to the 3x. So, 2 e to the 6x. Yun yung kanyang determinant. Meaning, that's not equal to 0. So, hindi siya equal sa 0. So, your functions na tatlo is independent on each other. Now, yun lang po. Sakto ba tayo? Feeling ko napasobra ako ng oras. Sobra ako ng 1 minute. Okay. Yun lang. Si Ron's. Hanggang doon lang tayo sa linearly dependent at linearly independent. So,